Okay guys, good morning. Update muna tayo sa ating upo Mayumi variety mula sa Stress Seed Company mga ka-farmers. Okay, so ito na yung mukha ng ating tanim mga ka-farmers. Ang bilis lang talaga nila lumago mga ka-farmers. Kung every other day or every day tayo nagpapatubig dito. So kahapon hindi tayo nakapagpatubig sa ating tanim kasi medyo mayroon tayong inisikaso na tungkol din sa ating taniman mga ka-farmers. So ngayon meron na tayong mga poste na inilagay upang magiging alalay sa paglaki ng ating tanim mga ka-farmers. Partial muna ito. So every plant mga ka-farmers, meron na tayong inilagay na poste para gapangan mga ka-farmers. So lahat-lahat nalagyan na natin ng poste mga ka-farmers. So meron tayong nilagay sa gilid mga ka-farmers para ito po'y paghanda kung sakali man umusbong talaga or kumakapal yung dahon ng ating tanim. Meron na tayong mga poste na inilagay. Doon tayo magko-connect sa ating mga yung mga cable wire natin na ginagamit dito para the same setup mga farmers sa ating ampalaya. So kung ano man yung ginagawa natin sa ampalaya, yung pag set up ng building ay ganun pa din dito sa tanim natin na upo. So yung pagkakaiba lang dito mga ka-farmers is medyo delayed yung paggawa natin ng building natin kasi dito tayo mga ka-farmers, minamasdan lang natin yung pagtubo. So tayo po yung nagdidepende kung saan yung talbos. Hindi tulad sa ampalaya na kailangan talaga ma-prepare yung building bago sila lumaki mga ka-farmers. So meron na, paakyat na talaga mga ka-farmers yung ating tanim. So ang mangyari dito, kasi lumago na siya at yung yung top ay papaakyat na doon sa itaas. Meron na mga side shoots na lumalabas mga ka-farmers. So based on the yung pag-guide ni Boss Jupel the farmer sa atin, dapat ipo-prone na ito. So kunin natin mamaya mga farmers, depende na sa atin kung anong gagawin natin, i-cut ba or ano natin ng kamay. So para hindi ma-stress mga farmers, i-cut lang natin mamaya sa magitan ng kutsilyo. Okay? So dito medyo advanced yung paglaki niya mga farmers kasi mataas na yung yung talbos. Bali every 4 days tayo po yung nagpapakain dito. So yung fertilizer na ginagamit natin sa ngayon is yung Unique 16 from Yara, Philippines. Then plano natin mga ka-farmers na mag-change fertilizer tayo kasi meron tayong mga fertilizer na mga panibagong fertilizer na mas upgrade, mas mura. So share ko lang mamaya mga ka-farmers kung ano yung pangalan sa abono na gagamitin natin. So hanggang doon, nakaano na mga farmers, nakalatag na yung mga poste, yung guod, yung kahoy na gapangan. So meron na lahat na set up na talaga lahat. So napakalinis nating area mga farmers kasi walang damo na tumutubo kasi walang ulan. So ngayon makikita natin yung tanim lang natin, pero once na matamaan ito ng malakas na ulan mga farmers, so expect na lang po tayo na mayroon ding mga damo na tumutubo. So hindi na natin ma-prevent yung mga damo kung sakali man mayroong ulan na dumating. So dito na area mga farmers, yung dalawang hills wala pong tumutubo kasi biglang namatay. So naubusan na tayo ng seeds. So hindi na lang tayo dito nagtanim ulit. So blanco na lang yan mga ka-farmers. Then prevention natin mga ka-farmers, iwas tayo sa yung bao-bao kasi number 1 na sakit sa mga ka-farmers sa ating upo. Tulad lang din ito sa kalabasa kasi family din ito sa squash mga ka-farmers. So yung mga sakit ito, the same lang sa squash,
na ano, kasi squash kasi yung tawag dito eh. Sa yung kalabasa mga farmers, disimula yung bao-bao, yung mga aphids, nandito lang. So kapag hindi natin may prevent, so magano, hindi yun ay makakapekto sa paglaki ng ating tanim. So sa ngayon, napakaganda. Then ano, hintayin lang na tayo ng ilang days kasi based on ano, 40 to 45 days pwede tayo mag-harvest. So ngayon 15 days. So in God's grace, mga ka-farmers, hintay tayo ng ilang linggo kasi napakabilis lang ito. Last update natin mga ka-farmers is nasa 12 days pa tayo. So kung kayo po yung nakapanood sa aking mga video, so last update natin is 12 days. So after 3 days, so 3 days lang yung duration mga ka-farmers. Ito na po yung mukha ng ating tanim. So siguro mga nasa isang roller or 1.5 roller yung ano, yung tubo ng ating tanim mga farmers. So bilis talaga. So hindi ko ma-imagine na after 40 days pwede tayo mag-harvest dito. But based on the growth na nakikita natin sa ating tanim, everyday mga ka-farmers gumagalaw yung dahon ng ating tanim. So siguro expect tayo na 40 to 45 days mga ka-farmers ay makapag-harvest tayo dito. So kailangan bilisan natin yung pag ano ng ating building mga ka-farmers, pero walang problema dito kasi nakahanda yung mga kagamitan natin. Napakabilis lang. So gumagamit tayo ng earth auger para sa mga main post natin sa ano, sa gilid. Gumagamit tayo ng guod. So kasi yung kawayan mga ka-farmers, yung ano, basta guod sa Bisaya, hindi ko alam kung anong Tagalog sa guod mga ka-farmers. Yung kawayan na medyo may edad na. So hanggang dito na lang muna tayo mga ka-farmers. Update tayo after siguro na after 20 days or 18 days, update tayo mga farmers.